talaga na ito. Gano'n na ba ang USB? Kaya naman, ipalidig na tanong mo ayaw. Kasi rin pa rin naraot. Dahil may lima na yan. Nagbigla sa nangaro ka na eh. Isang magandang araw sa inyo mga ka-G-Lovers. Meron na naman tayong isi-share sa inyo mga ka-G-Lovers. Problem nito ay no sound siya. Nakita nyo naman sa una natin na wala siyang sound. Tinesting natin, wala siyang sound. Kausap ko yung may-ari. Bali, inalisan ko muna siya ng alikabok. Ginamitan ko pa siya ng vacuum sa sobrang dami ng alikabok nito. So, kailangan natin maalis yan mga kahit papano yung mga alikabok para makita natin yung mga parts. At least kung may kalawang man dyan at makikita natin siya agad. So aalamin natin to kung ba't wala itong sound. Pag tinignan mo naman yung fuse, okay naman yung fuse, hindi naman sumabog. Una muna natin gagawin ay magbo-voltage check tayo. I-check natin yung voltage. Check ko muna dito sa may fuse kung meron ba tayong sapat na voltage. So meron naman 88, ibig sabihin meron tayong 44 times 44. So tingnan natin yung voltage biasing kung normal 0.3. Dito yan sa may kalahating channel 0.3, 0.4. Tapos tingnan natin dito sa may itaas din. Bali okay naman, may 0.4. Nakakapagtaka lang ba't wala tunog, pero napansin ko kanina mga ka-G-Lovers parang hindi siya nag-switch yung relay. Napansin ko lang siya, kaya siguro hindi siya tumutunog. Mag-audio test tayo, tingnan nyo. Bali walang audio siya, kahit dito tayo sa may volume control na nagtitest, wala pa rin siyang audio. So aalamin natin mga ka-G-Lovers kung ano ba yung dahilan. Bali tanggalin muna natin yung mga tornilyo nito para makabuelo tayo sa pag-test. Tanggalin natin yan dyan. So habang tinatanggal natin ito, kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pahit ng notification bell para lagi kong updated sa mga na-upload natin na video. Bali shoutout ko lang muna to si Jojo Tech, isang tech vlogger din. May napansin agad ako mga ka-G-Lovers, ito. Nakikita nyo ba yan? May mga corrosion siya. Yung mga connection nya, yan o. Tingnan nyo. Ito pa o. Mga dinaanan na ng corrosion o meron siyang mga parang amag. Bali, ang gagawin lang muna natin ito mga ka-G-Lovers ay i-try natin resolder to. Tapos alisin natin yung mga konting corrosion.
Baka ito yung dahilan niya kaya hindi nag-switch yung relay, kasi meron tayong nadidetect na parang mga corrosion, tapos yung ibang mga parts dyan ay pwedeng nag-cold solder na dahil sa corrosion o hindi na kumakapit ng maigi sa ano natin, sa connection. So ang gagawin lang muna natin ito mga ka-J-Lovers, dahil wala naman akong nakita dito lumobo o pumutok man lang ng parts, resolder ko lang. May history na pala to ng repair, wala nang TDA 2030 doon na IC, inalis na. Yun yung mga corrosion na nakita ko. Bali, linisan lang muna natin ito mga ka-J-Lovers, tapos i-resolder natin. Pag wala pa rin, so iisa-isa natin itong i-check. Yan, importante itong maalis muna natin itong corrosion na to. Baka ito yung dahilan niya kaya wala siyang sound, kaya hindi nag-switch on yung relay. Dahil siguro dito meron mga parts dyan na nakaangat na siguro dahil sa corrosion o hindi na nakadikit na maigi sa may connection niya. Ito, linisan lang muna natin siya, tapos i-resolder natin yan. Yan, importante maalis natin tong ano na to, corrosion. Pwede kasi maging dahilan din yan ng pagkasira ng mga amplifier natin, yung mga ganyang corrosion. Bali, i-check ko muna kung meron tirang voltage yung filter capacitor natin, kasi magre-resolder tayo. Wala naman tirang voltage, so ibig sabihin safe tayo sa pag-resolder. So aayusin ko lang muna to, i-resolder muna natin to. Balik tayo mamaya pagkatapos nating ma-resolder. Fast forward ko muna siya mga ka-J-Lovers. So, ilahat lang natin tong i-resolder. So, ganyan lang yung ginagawa natin mga ka-J-Lovers pag wala tayong nakikitang mga lumobo o sumabog. Tapos, ganito yung problema niya, hindi nag-switch yung relay. Kadalasan, nire-resolder ko lang siya mga ka-J-Lovers para maging okay na. Yan kasi yung dahilan yan, yan nakikita nyo. Medyo naka-cold solder na yan or hindi na kumakapit sa pinaka-terminal natin sa PCB yung connection ng paan ng mga parts natin. Kaya yan yung problema. Pero hindi pa natin alam, malalaman lang natin yan pag na-testing natin kung kagana na ba. Kasi hindi pa natin na-try kung talagang tama yung ginagawa natin, na ito yung pinaka-problema niya siguro. So, alamin natin yan mamaya. Bali, tapos na tayo mag-resolder. Nililinisan ko na lang muna siya. Bali, ang gagawin natin mga ka-J-Lovers, papakinggan natin kung magsiswitch na ng relay para sigurado tayo na gagana na to. Pero lalagyan ko na siya ng speaker, aabangan ko na siya ng speaker para kung sakali mag-switch yung relay nito, di at least makapag-audio test na tayo. Yung nakaputi na nasa unahan natin mga ka-J-Lovers na naglalakad-lakad, yan po yung may-ari natin. Yung kausap po kanina, yan po yung may-ari natin. So ito muna yung gagawin natin. May ground na tayo, ito yung ground.
Tapos itong magkabila ang dulo, ito yung ano natin, left and right. Tapos yung gitna, yun ang ground natin or negative. So lagyan ko muna dito ng connection ng speaker, tapos try natin pakinggan kung mag-switch na yung relay. Tapos kung mag-switch ng relay, i-audio test na natin siya. So pakinggan natin mga ka-G lovers. Ano ang mga kandidato? Okay. Mag-aginan. So wait lang, inaayos ko lang yung pagkasulda ng speaker natin dito sa connection natin. So try na natin siya. As you can see mga ka-G lovers, meron na tayong audio. So napa-English na naman tayo. Next natin, dito naman tayo sa kabila. So try natin na audio test din to. Anong stigirain mo? Kastanggang na. Sakura to. Sakura. Oh, kami may capacitor na bagang ko ano. Nadali ito kan Sakura. Sakura 7 to? Oo. Ay ba kung 735 yata to? 735. Okay na. Bali, napakinggan nyo naman both left and right. Meron na tayong audio mga ka-G lovers. So, next natin ay pwede natin siguro itong testingin. So, ikabit ko lang yung mga connection nito. Tapos, testingin na natin siya. Kasi okay naman siya, both left and right na yung audio natin. So safe na tayo sa pag-testing nito. Siguro tutunog na to kasi meron na tayong lumalabas na audio. So kabit ko lang ito mga ka-G lovers, skip ko na lang siya. Kabit ko na yung mga connection niya, tapos tapos testingin natin kasi meron ako mga kausap pa na customer, kinakausap ko yung kagawad na nagtatanong sa akin kung alin ba yung nasira na speaker na napanood niya sa YouTube ko, kasi subscriber din siya. So tinuturo ko sa kanya ito, nilagyan ko na nga ng capacitor. So kinikwento ko lang sa kanya. Yang sa unang pala na nakakulay puti, yan po yung mayari natin. So balikan natin ito mamaya, kabit ko na lang yung mga connection muna, tapos testingin natin. Corrosion kaya ang nangyari, kaya picture ko gabos, tapos piglinigan ko siya. Next So ayan na mga ka-G lovers, okay na to. So masaya na yung customer natin, nakakausap ko na siya. So okay na to mga ka-G lovers. Thank you very much. Sana meron naman kayo natutunan sa tutorial natin. Maraming salamat. Ayo, loudness yan. So next ka na eh.